Ito, meron ako nakitang nicho dito na inilibing dito 1967. Itong sementeryo na to, kung iisipin mo, parang sementeryo sa loob ng gubat. Takot yung puno. Napakalaki tol eh. Parang may nakatira yatang engkanto dyan. Ikaw ba yung nagpapailaw ng ghost ball namin? Ito talaga yung amoy, masangsang. Ang baho. Gusto mo maglaro? Ikaw ba yung sinasabi ng mga tao dito na batang nagpapakita dito? Wow, parang may gustong pumasok sa akin. Seryoso, man. Ang abandonadong sementeryo na ito ay matatagpuan sa Plaridel, Bulacan. At ayon sa mga residente dito, panahon pa daw ng mga Kastila nang itinayo ito. At dahil matagal na panahon na nga itong nandito, marami ng kwentong kababalaghan ang nangyayari dito. Meron daw ditong nagpapakitang espiritu ng bata at kung minsan naman daw ay white lady. At marami din daw mga sinalvage ang itinatapon dito. At dahil mahigit 30 years na daw itong abandonado, marami na daw ligaw na kaluluwa at mga elemento ang naninirahan dito. So nandito tayo ngayon sa abandonadong sementeryo dito sa Plaridel, Bulacan. 30 years na daw tong abandon at madami daw dito nagpaparamdam at nagpapakita kung minsan daw mga bata at minsan daw ay babae. Pagdating namin sa lokasyon, sinimulan ko na kagad na mag-explore. So ngayon napapasok na tayo dito sa loob ng abandonadong sementeryo. At dito pa lang sa bungad, sira-sirang nicho kaagad yung mga nakita ko. At yung iba naman ay kinain na din ng mga halaman. Sobrang creepy ng vibes dito dahil madilim din yung mga puno. Isa pang nagpapaano dito, nagpapa-creepy yung mga punong lalaki. At maya-maya lang ay nakakita naman ako ng puntod ng isang sanggol. 2011 siya inilibing. 1 day old pa lang siya, namatay na siya. At sa gilid naman nito ay may nakita pa akong isang nicho na nakabukas. At ito, meron din ditong bukas na nicho. At sa patuloy na pag-e-explore ko ay may nakita pa akong isang puntod na taong 2001 pa inilibing. At ito, nakakita ako ng nilibing dito 2001. Ito, makikita nyo dito. Butas na din oh. At sa ilalim naman nito ay may mga bukas na nicho din at nandito pa yung mga sapin ng kabaong na pinaghigaan ng bangkay. So dito, mayroon pader dito. Siguro ito na yung pinaka-end ng sementeryo. Kasi pag galing ka sa kalsada, makikita mo doon, may mga bahay na doon sa gilid. At dito, ganun pa din. Wala ng mga laman sa loob. Medyo creepy lang kasi pag nakakita ka ng mga ganyan, isipin mo parang nasa movie ng apocalypse. Parang mga zombie. At ayon naman sa kwento ng mga tao dito. So sabi nila, yung mga nicho daw na yan, sabi nila may mga daw yan eh. May mga nagpaparamdam daw dyan sa loob eh. Kaya naglabas ako ng EMF para tignan kung may madidetect ba ako dito. At pagbukas ko neto, ito na kaagad yung nangyari. So yung EMF natin, kung mapapansin mo, nagtatatlong bar siya. So possible meron ditong source of energy, electricity, kasi nagtatatlong bar siya. So hindi mo masasabi na ito ay spirits kasi hindi siya bumababa, steady lang siya. So may source of electricity dito, hindi natin alam kung saan. Dahil nga itong lugar na to, malapit tayo sa mga kable ng kuryente, maaaring ayun yung nadidetect niya. At nang ipinasok ko yung EMF sa loob ng nicho, mas lalo pang lumakas yung nasasagap nito. Ayun, nag-aapat oh. Ay, naglima. So possible yung EMF natin, may nasasagap na kuryente yan. At habang ini-edit ko itong video na ito, may nahagip na palang boses yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Hindi ko ito narinig nung nandito kami, kaya nagpatuloy ulit ako na mag-explore. So guys, as of na wala akong nararamdaman dito na kakaiba. Kaya hindi ko masabi kung haunted ba talaga to or hindi. Pero base sa mga kwento nung hepe nung barangay, may tinatapon daw dito mga bangkay. At habang naglalakad ako, ay may nakita naman akong puntod na 1967 pa inilibing dito. Ito, meron ako nakitang nicho dito na inilibing dito 1967. Pero hindi ako makahakbang kasi nakita mo yung natapakan ko. Sira-sira na, baka lumusot tayo, baka tayo sunod ilibing dito. At hindi ko na malaya na nicho din pala yung tinatapakan ko. Nicho din to. So maaring itong nicho na to, ito na yung pinakamatandang inilibing dito. Nagpatuloy lang kami na mag-explore para maghanap pa ng pinakalumang puntod na nakalibing dito. Pero habang naglalakad kami, bigla kaming nakaamoy ng malansa. Medyo iba na yung amoy dito. Oo nga, lansa, malansa yung amoy. At nag-iiba na din yung ambience ng lugar. Habang palayo tayo ng palayo, medyo nag-iiba yung ambience at yung vibes dito sa lugar na to, dito sa cemetery na to. At dito naman, makikita mo dito, ganun pa din, sira-sira na din yung mga nicho. At sa tabi naman nito ay may nakita kong estatwa na kung titignan mo ang disenyo nito ay masasabi mo talaga na luma na ito. Itong cemetery na to,
kung iisipin mo, parang sementeryo sa loob ng gubat. Ganun yung vibes niya. Kasi sobrang daming puno. Kung hindi lang maingay sa labas, kung wala lang dumadaan, iisipin mo talaga nasa gitna tayo ng gubat eh. At sa patuloy na pag-i-explore ko ay napunta naman ako sa dulong bahagi ng sementeryo at medyo masukal na yung mga daanan dito. So ngayon, papasukin natin itong dulong bahagi ng sementeryo. At kung makikita nyo dito, wala pang isnindi pa tong dadaanan ko. Nasa gitna ako ng dalawang nicho na 3 layer yung magkakapatong na nicho. So ito yung dadaanan papunta dun sa pinakadulo. Tignan natin kung ano makikita natin dito. At nang makapasok ako dito, ito yung mga nakita ko. So kung mapapansin nyo dito sa gilid ko, nicho pa din to na wala ng laman. At kakaiba na talaga yung amoy dito. Ito, iba na amoy dito. Masangsang na yung amoy dito. At sa gilid naman nito ay may malaking puno na kapag tinignan mo ay nakakatakot talaga. Nakakatakot yung puno. Napakalaki tol eh. Parang may nakatira yatang engkanto dyan eh. At nang umabante pa ako ng konti, ito pa yung mga nakita ko. Dito sa side na to, puro mga bata yung nakalibing. Kasi maliliit yung mga nicho. Ito 1 taon pa lang siya. 2009, 2010. At ganun din, wala na din laman yung mga nicho. At iba talaga yung amoy, masangsang. Ang baho. Nag-decide na ako na lumabas na dito dahil medyo masangsang talaga yung amoy dito. At nang napadpad naman ako sa ibang bahagi ng sementeryo, nagulat ako sa mga nakita ko. Eh gagi, may kalansay dito. Ito nakasako. Kalansay ito. Tignan nyo yung nakita ko. Dito nakakita ako ng mga buto ng tao, kalansay. At sa gilid naman nito ay may mga nicho din na nakabukas at may kabaong pa sa loob. So yun guys, nalibot na natin tong buong sementeryo. So as of now, lalabas muna tayo. And then kukunin natin yung mga equipment natin. And then subukan natin mag-investigate. So tara, labas muna tayo. Nag-setup na ako ng mga equipment na gagamitin ko para sa investigation. At naglagay na din ako ng iba't ibang camera angle para makita lahat ng pwedeng mangyari. So yun, kakatapos lang natin mag-setup ng mga equipment. At after ko mag-setup ng mga equipment, sinimulan ko na magtanong. Magandang gabi sa inyo. Bago kami mag-start ng investigation na gagawin namin, gusto muna namin magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si TUB. Ako nga pala si Frey. Nandito po kami para alamin yung mga kwento ng mga tao, kung may katotohanan ba na may mga espiritu dito nagpaparamdam at nagpapakita, at kung may mga elemento dito, inaanyayahan namin kayo na lumapit dito sa amin. Gusto naming malaman yung kwento ninyo, gusto naming malaman yung history nito. Kung may mga kasama kami dito, pwede bang pailawin nyo yung mga equipment namin at patunugin? At pagkatapos ko magtanong, biglang umilaw yung ghost ball. Yung ghost ball to. Ito yung ghost ball. Umiilaw yung ghost ball doon, pero hindi natin alam kung siya na ba yun. Hindi ako sigurado kung espiritu na ba o elemento yung nagpapailaw ng ghost ball, kaya sinubukan ko ulit na magtanong. Ikaw ba yung nagpapailaw ng ghost ball namin? Kung oo, pwede bang pailawin mo yung ibang mga equipment namin? Merong EMF dyan, yung katabi niya na may kulay green. Pero lumipas yung ilang minuto, walang nag-respond sa EMF. Hindi din umilaw yung ghost ball, kaya sinubukan ko na maglakad-lakad malapit dito. Dahil baka kami lang yung dahilan kung bakit ito umiilaw. So, tinry ko maglakad-lakad, hindi umiilaw yung ghost ball doon. So, possible merong gumagalaw niyan or nagpapailaw. At maya-maya lang, bigla na namang umilaw yung ghost ball. Check namin kung umilaw ulit. Umilaw na naman yung ghost ball. Umilaw ulit yung ghost ball. So umilaw ulit yung ghost ball. Kanina sinubukan kong maglakad-lakad, nilalakasan ko yung hakbang ko pero hindi siya umiilaw. Pero ngayon umiilaw siya. Maaring may nagpapailaw talaga ng ghost ball. Kaya nagpatuloy lang ulit ako sa pagtatanong. So magtatanong ako ng ilang katanungan. Sabi kasi ng mga tao dito, ang mga kwento dito. Pero hindi pa ako natatapos sa sinasabi ko ay may bigla akong narinig na tunog sa likod namin. Meron daw ba? Pakinggan nyo itong mabuti. Meron daw ba? Meron daw ba? Meron daw ba? At bigla ulit umilaw yung ghost ball. Oh, umilaw na naman. Kaya naisipan ko na gamitin na yung ghost tube. Meron akong gagamiting device dito na pwede kayo magsalita ng isang words o isang buong sentence. Tanging gagawin nyo lang ay lumapit kayo dito, sabihin nyo kung ano yung mga gusto nyong sabihin. At maya-maya lang biglang sumagot yung ghost tube. May kasama ba kami dito? Kaya naisip ko na baka ito yung espiritu ng bata na nagpapakita dito. Gusto mo maglaro? Ikaw ba yung sinasabi ng mga tao dito na batang nagpapakita dito? Kung gusto mo maglaro, pwede mong paglaruan yung mga equipment namin dyan. At habang nagtatanong ako at ini-edit itong video, manahagip na palang boses ng bata yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Merong puno dito, puno ng balete. Sabi ko say kanya. Sabi ko say kanya.
Hindi ko ito narinig nung nandito kami, kaya nagpatuloy lang ulit ako sa pagtatanong. May puno ng balete dito? May engkanto ba dito or elementong naninirahan? Kung meron, pwede bang magpakita ka sa amin at magparamdam? At habang nagtatanong ako, may nahagip na namang boses yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Gusto ka namin makita at maramdaman. Gusto namin makipagkaibigan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Maya-maya lang biglang sumagot yung ghost tube. Bahay. Bahay mo to. Anong ibig sabihin mo sa bahay? Bahay mo ba tong lugar na ito o yung puno na tinutukoy ko? At lumipas ang ilang minuto, wala na nag-respond sa amin. Kaya naisipan ko na lumipat ang pwesto. At habang nandito kami ay biglang tumunog yung motion sensor. Nandito ka ba? Ikaw ba yan? Ikaw ba yung nagpailaw at nagpatunog na ito? Kung oo, may empad kaming nilapag dito. Sa ibabaw ng nicho, patunugin mo at pailawin. At maya-maya lang bigla na namang tumunog yung motion sensor. Shit, ayan na, men. At bigla ding sumagot yung ghost tube. NASA Tabi Moaco. Oh, guys, sumagot yung ghost tube. Nasa tabi mo ako. Tapos tumunog tong motion sensor na nasa tabi ko lang. Nagpatuloy lang ulit ako na magtanong at Kung makipag-usap. ikaw yung nasa tabi ko, anong pangalan mo? Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Pero wala nang nag-respond sa amin. At bigla na lang ding nalobat yung camera ko. Nalobot yung camera ko. At maya-maya lang bigla ding sumagot yung ghost tube. Back inside your Mandino. Bakit kayo nandito? At after nito ay bigla naman akong nakaramdam ng pagsusuka. Wow. Di nga. At dito na ako kinabahan ng sobra. Dahil ganitong ganito yung mga napapanood ko na gustong sapian ng mga espiritu. First time yun ah. At maya-maya lang biglang sumagot ulit yung ghost tube. Hindi maganda ang pakiramdam. Oh, man. Ano mo yun? Di maganda yung pakiramdam. Medyo accurate yung sinasabi ng ghost tube dahil kung ano yung sinasabi niya ay yun din yung nararamdaman ko. At maya-maya lang bigla ulit itong sumagot. NASA call. Nandito kami sa harap mo. Ikaw ang nasaan? At nang muling sumagot yung ghost tube, dito na ako na-amaze ng sobra. NASA Hair Moaco. Fuck, tol. Tinanong ko kung nasaan siya. Then sumagot siya ng nasaan ko lang daw siya. Want to call. At nang pumunta ako sa harapan na sinasabi niya, biglang tumunog yung music box. Hindi ako yan. Layo. Kaya nagtanong ako kung sila na ba yung nagpatunog nito. Ikaw na ba yung nagpatunog niyan? Gusto mo na ipagdasal kita? Para makalis ka na dito? Pero lumipas ang ilang minuto, wala na nag-respond sa amin. Kung may gusto kang sabihin sa amin, pwede kang magsalita gamit itong device na hawak namin. Gusto mo ba tulungan ka namin na makalis dito? Gusto mo ba ipagdasal namin kayo? Kung oo, pailawin nyo yung mga equipment dyan. At sa patuloy na pagtatanong at pag-stay namin dito ng ilang oras, wala na kaming nakuha na sagot. Kaya minabuti na namin na ihinto na ang investigation. So, sa tingin ko, ayaw nilang gamitin yung equipment natin para makipag-communicate sa kanila. Pero hindi ko masasabing walang nagpaparamdam, walang nagpapakita. Marahil totoo ang sinasabi ng mga tao na may espiritu at elemento sa lugar na ito. Kaya ang tanging magagawa na lang natin ay pagdasal ang mga espiritu na hindi matahimik sa lugar na ito.